John chapter 14 verse 6. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ito ang naging tugon ng Panginoong Hesukristo kay Tomas nang sabihin nitong hindi nila nalalaman kung saan pupunta si Jesus, kaya papaano nila malalaman ang daan. Naglalaman ito ng tatlong katotohanan patungkol sa ating Panginoong Hesukristo para sa ating kaligtasan. Paano nga ba natin uunawain ito? Jesus is the way, yan ang ibabahagi ko sa iyo sa videong ito. Simulan natin ang pagtalakay sa panahong si Jesus ay ipinagbubuntis pa lamang ng kanyang inang si Maria. Noon ay inisip ni Jose na hiwalayan si Maria ng palihim. Subalit nagpakita ang anghel ng Panginoon kay Jose upang bigyang linaw ang kalagayan ni Maria. Mababasa natin sa aklat ng Mateo, unang kabanata, talatang 21. Siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Makikita natin sa talatang ito na ang pangalang Jesus ay hindi mula kina Jose at Maria. Ito ay mula mismo sa Diyos Ama at sa pangalang ito nakakabit ang isang napakalaking tungkulin. Ito ay ang pagliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ngayon naman ay dumako tayo sa panahon na kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ay nakabalik na sa langit. Isang araw, sina Pedro at Juan ay pumunta sa templo sa oras ng pananalangin. Dito ay natagpuan nila ang isang lalaking lumpo mula pa nang ito ay isilang. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ay kanilang napagaling. Kaya nang ito ay makalakad, sumama ito sa kanila sa loob ng templo na nagpupuri sa Panginoon. Naging dahilan upang sundan sila ng maraming tao. Naging pagkakataon ito kina Pedro at Juan na ipangaral ang Panginoong Hesukristo. At naging dahilan naman ito upang sila ay dakpin. Kinabukasan nang sila ay litisin, tinanong sila sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan nila nagawa ito. Ang naging tugon ni Pedro, basahin natin sa Aklat ng Gawa, Kabanata 4, talatang 10 hanggang 12. Dapat malaman ninyong lahat at ng buong sambahayan ng Israel na nakatayo ang taong ito sa inyong harapan na walang sakit sa pangalan ni Hesukristong taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus at binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Itong si Jesus, ang bato na itinakwil ninyong mga tagapagtayo, ang siyang naging batong panulukan. Walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Matthew chapter 1 verse 21, Acts chapter 4 verse 12. Dalawang talata mula sa Biblia nagpapatunay na walang ibang pangalang ibinigay ang Diyos na sa atin ay makapagliligtas, liban sa pangalang Jesus. Ngayon naman ay alamin natin ang isa sa naging patotoo ni Juan na tagapagbautismo patungkol kay Jesus. Basahin natin ang aklat ng 1, Kabanata 1, talatang 20. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya, at kanyang sinabi, narito, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ano ang kahulugan ng patotoong ito ni Juan patungkol kay Jesus? Upang maunawaan ito, basahin natin ang aklat ng Hebreo, Kabanata 10, talatang 4 hanggang 7. Sapagkat hindi maaaring mangyari na ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Kaya't pagdating ni Kristo sa sanlibutan, ay sinabi niya, hindi mo nais ang alay at handog, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan, sa mga handog na sinusunog at sa mga handog para sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Kaya't sinabi ko, narito, ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos. Sa balumbon ng aklat ay nasusulat,
tungkol sa akin. Mababasa natin sa aklat ng Lumang Tipan na kinakailangan ng dugo ng hayop para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sa aklat naman ng Bagong Tipan, hindi dugo ng hayop, kundi ang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo ang siyang naging handog para sa ating mga kasalanan. Kaya naman, nang sabihin ni Juan na si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, nangangahulugan ito na si Jesus ay ang perpektong handog na mula sa Diyos para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ang tanong, meron bang tala sa Biblia na kung saan ay mababasa nating hindi nagkasala si Jesus? Basahin natin ang aklat ng unang Juan, Kabanata 3, talatang 5. Nalalaman ninyo na siya ay nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya'y walang kasalanan. Sa magandang balita Biblia, ito ang nakasulat. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Kinukumpirma ng tekstong ito na ang Panginoong Hesukristo sa panahon ng kanyang pagiging tao, kailanman ay hindi siya nagkasala. Isa rin itong patunay na kahit na siya ay tao, hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. Ang Panginoong Hesukristo ay ang perpektong handog mula sa Diyos sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang mga bagay na ito na ating tinalakay ay patunay lamang na si Jesus ang tanging daan patungo sa Ama. Jesus is the way because there is no other name given by God that can truly save us. Only the name Jesus. He is the Lamb of God, the perfect offering for the forgiveness of our sin. Kaibigan, muli, si Jesus ang daan, sapagkat walang ibang pangalang ibinigay sa atin ng Diyos na sa atin ay magliligtas, liban sa pangalang Jesus. Siya ang kordero ng Diyos, ang perpektong handog na mula sa Diyos sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Sa susunod na video ay tatalakayin naman natin ang ikalawang claim ng ating Panginoong Hesukristo. Jesus is the truth. Maraming salamat sa panonood. Nawa ay may natutunan ka sa videong ito. Muli, ako si Pastor Ray at ito ang Pastor Ray TV na nag-iiwan ng paalalang sa anumang sangay ng kaalaman, kung nais makatiyak, alamin ang nasusulat.